Isang napakababaw na dahilan ang nangyayari sa ating ebanghelyo ngayon sa ginagawa ng mga Pariseo at mga tagapagturo ng batas sa kautusan. Yung hindi man lamang paghugas ng kamay ay hindi ito sapat para malabagan natin ang utos ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga nasabi sa kanila ng ating Panginoon sa Kristo tungkol sa sinulat ni Isaias, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pagkunwari lamang, sapagkat hindi sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat tinuturo nila galing sa Diyos ang kanilang mga utos. At binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at sinusunod ninyo ang mga tradisyon ng tao. Magandang araw po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya kay Kristo. Tayo tutungo sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay Marcos. Ito ay tungkol sa mga nakaugaliang katuruan. Lumapit kay Jesus ang mga Pariseo kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng marumi ang mga kamay dahil sa hindi nahugasan ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila makapaghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian ninana nila mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuroang minana, tulad ng paghugas ng mga tasa, pinsel, sisidlang tanso, at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi man lamang hugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isinulat. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat tinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binaliwala ninyo ang mga utos ng Diyos at sinusunod ninyo ang mga tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo para lamang masunod ang inyong mga tradisyon. Pinagpawalambisan ninyo ang utos ng Diyos. Halimbawa, inuutos ni Moses na igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sino mang lumahad sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit tinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ihanda ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo, ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Sa gayong paraan, pinapawalambisan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tinuturo ninyo, at marami pa kayong ginagawang katulad nito. Ang salita ng Diyos. Isang napakababaw na dahilan ang nangyayari sa ating ebanghelyo ngayon sa ginagawa ng mga Pariseo at mga tagapagturo ng batas sa kautusan. Yung hindi man lamang paghugas ng kamay ay hindi ito sapat para malabagan natin ang utos ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga nasabi sa kanila ng ating Panginoon sa Kristo tungkol sa sinulat ni Isaias, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pagkunwari lamang,
sapagkat hindi sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat tinuturo nila galing sa Diyos ang kanilang mga utos. At binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at sinusunod ninyo ang mga tradisyon ng tao. Kaya sa bagay na ito sa ating ebanghelyo, ang laking pagtataka ng mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan kung bakit sila tinutuligsa ni Jesus. Dahil napakababaw ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Lagi ang sinusunod lamang nila ang utos at bilin ng mga tao. Oo, may obligasyon tayo sa ating kapwa, sa ating sarili, na dapat tayo maghugas ng kamay kung tayo kakain. Pero dapat namang isipin natin kung ano ang nararapat, kung ang ginagawa natin ay tama ba para sa Diyos o tama para sa tao. Pero dapat nating unahin ang para sa Diyos na kautusan. Nililinis nga natin ang ating mga gamit, subalit ang ating puso ay hindi naman natin nililinis. Kaya yan ang nagpapakahirap gampanan natin sa ating buhay. Lalo na kung tayo mapagkunwari. Gusto lagi natin malinis tayo sa ating kapwa. Pagharap natin sa ating kapwa ay malinis tayo. Pero ang ating ugali naman ay napakarami, napakasama, na hindi malamang natin malinis ang ating puso. Lahat ng kagamitan ay kaya natin gawin, kaya natin linisin. Lahat ng pati ang ating labas ng ating katawan, kaya natin paliguan. Pero ang puso, napakahirap linisin. Kaya nang hinaharap sa atin ating Panginoon na si Jesucristo, na dapat nating unahin linisin ay ang ating puso. Kaya lagi tayong manalangin sa Panginoon Diyos at humingi tayo ng tawad sa kanila upang lagi tayong humingi ng tawad sa Panginoon Diyos upang ang ating puso ay malinis. Hindi natin kaya itong linisin kung wala ang ating Panginoon sa ating buhay. Kaya kung nagustuhan mo ang video ito, maaari kang mag-like at mag-comment. I-share mo rin naman at gawin natin viral sa social media ang salita ng Diyos. God bless po.